Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga krimen ng mga pulis. Halos araw-araw ay pulis ang sangkot sa mga krimen. Bakit nga ba puro pulis ang may kagagawa ng pamamaslang, nanghuhuldap, pangangarnap at manggagahasa, at iba pang mga heinous crimes? Kasi mismo ang ombudsman, NAPOLCOM, PNP Krami at mga fiskal ay tinetolerate nila ang mga masamang gawain ng mga pulis. Kapag idinimande mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling fiskal, taga-ombudsman, NAPOLCOM, at PNP Krami. Kasi nalalagyan sila. Kaya para sa kanila okay lang ang krimen ng mga pulis, wala silang pakialam, kasi hindi naman mga kamag-anak nila ang mga nabiktima. Tingnan mo itong balita na mga sangkot na mga pulis sa Rent-Tangay. 2 pulis na naman ang inaresto sa Parañaque dahil sa Rent-Tangay scheme. Ngayon naabutan ka din ni karma. Ano ka ngayon? Kaiyahiya ka sa pamilya mo at mga kapitbahay mo, hehe hahaha. Natiklo ka rin sa mga modus mong matagal mo nang ginagawa. Huwag mong sabihin imbento lang sa'yo ang paratang. Di ba mga sinungaling kayong mga pulis? Binabaliktad nyo pa ang mga binibiktima nyo na sila pa ang carnapper at holdapper. Hindi natutulog ang Diyos. Dapat lang sa'yo maparusahan. Salot ka na sa lipunan. Ginagawa mong negosyo ang pagiging pulis mo. Kung umasta ka akala mo batas ka. Kapag binigyan ka ng bar exam wala ka naman alam. Kung mag-aasta kayong mga pulis akala nyo alipin nyo mga tao. Pera at gamit ng iba aangkinin nyo. Babaliktarin nyo pa na ang biktima pa ang may kasalanan. Kayong mga taga-Krame tanggalin nyo na itong Coronel Gideon Ines, Jr. Salot na sa lipunan. Huwag nyo nang pagtakpan pa tulad ng ginagawa nyo na ang mga complainant pa ang inyong tinatakot. Ayon sa balita, 1 pulis at 2 pang individual ang inaresto sa Parañaque City noong 5 ng Hunyo taong 2024 dahil sa umano'y pagkakasangkot sa Rent-Tangay scheme, ayon sa Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Sa ulat nitong linggo, kinilala ng HPG ang 3 na sina Lieutenant Colonel Gideon Ines Jr., 53, Michael Perez Bautista, 42, at Lynn Salazar Tuazon, 52, na nakolor sa isang intelligence-driven operation sa kahabaan ng Rojas Boulevard Service Road, malapit sa isang restaurant sa Baclaran. Nagpakilala ang isa sa mga sospek sa complainant gamit ang alias na Carmela Tayag, at gumawa ng online transaction para sa car rental agreement, kasama si Bautista, na tumanggap ng inuupahang sasakyan mula sa may-ari na si Michael Guanlao. Sinabi ng pulisya na ang sasakyan ay nirentahan ng 2 araw mula 2 ng Hunyo hanggang 4, 2024 ngunit nabigo ang mga sospek na ibalik ito sa may-ari sa napagkasunduang petsa. Noong 5 ng Hunyo taong 2024 ang asawa ng may-ari na si Ria, ay nakatanggap ng impormasyon mula sa isang dapat na mamimili na ang kanilang sasakyan ay naipost online para sa pagbebenta. Humingi ng tulong sa awtoridad ang complainant at ang umano'y buyer na naging dahilan ng isinagawang police operation. Ang mga operatiba ng HPG ay tumugon sa lugar ng pagpupulong bandang 5 PM kasama ang nagrereklamo. Sakay ng Mitsubishi Expander ang 2 sospek, habang ang isa pang sospek na si Ines ay bumaba mula sa Mitsubishi Montero. Ininspeksyon ng 3 ang sasakyan at ang mga papel bago lumapit sa kanila ang complainant na nagpanggap na buyer. Nang makita ang complainant, sinubukang tumakas ng lahat ng sospek ngunit nahuli sila ng mga operatiba ng HPG na naka-standby sa lugar. Sinabi ng pulisya na positibong kinilala ng complainant si Bautista bilang pangunahing sospek, si Tuazon bilang si Carmela Tayag, na nag-ayos ng kasunduan sa pag-upa,
at si Ines, bilang ang taong nagbibigay ng mga order sa transaksyon. Nakumpiska sa mga sospek ang isang green envelope na naglalaman ng photocopy ng OR, CR, official receipt o certificate of registration, open deed of sale na pinirmahan umano ni Ria Guanlao bilang nagbebenta, at photocopy ng kanyang pekeng ID. Nakita rin sa loob ng sasakyan ni Ines ang isang laptop, earphones, charger, mouse, tumbler, flash drive, memory card, cash na nagkakahalaga ng 36,317 peso, isang pistol na may magazine na may laman na live ammunition, 3 ekstrang magazine na may mga live ammunition, at mga personal na dokumento. Nakakulong ang tatlo sa Special Operations Division HPG Headquarters, kung saan dinala rin ang Mitsubishi Expander at Montero. Mantakin mo ang dami na palang krimen na ginawa ang pulis nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nadawit si Ines sa mga karumal-dumal na aktibidad dahil naging respondent din siya sa mga kasong carjacking at estafa na isinampa sa korte sa Pasig, ayon kay Fajardo. Sinabi niya na ang mga kaso ay na-dismiss dahil sa hindi pagharap ng nagrereklamo. Matapos may hayag sa publiko ang pag-aresto kay Ines noong weekend, sinabi ni Fajardo na nagpahayag ang complainant ng intensyon na muling isampa ang mga kaso. Sinabi ni Fajardo na hindi magdadalawang isip ang PNP na sipain si Ines at iba pang police scalawags dahil sa pagsira sa imahe ng kapulisan. Dapat lang talaga na tanggalin ninyo ang mga pulis na mga salot sa lipunan. Ginagamit nila ang baril sa mga illegal activities. Pinapaswelduhan natin ang mga pulis, pagkatapos tayo pa ang binibiktima nila. Tanggalin nyo na ang pulis na ito para hindi na makapambiktima pa. Marami na yang ginawang krimen. Natatakot sa kanya ang mga biktima kaya hindi uma-attend sa hearing sa kaso, kaya nad-i-dismiss. Salot na sa lipunan ang mga pulis. Paano nyo sasabihin na iilan lang ang mga tiwaling mga pulis, gayong halos araw-araw puro pulis ang sangkot sa mga krimen? Ang maniniwala lang sa inyo ay mga katulad ninyong mga pulis na mga masasamang tao. Walang pagbabago ang kapulisan. Magreklamo ka lang sa presento ng pulis, ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan at ikukulong. Di ba may napabalita din na may warrant of arrest yung mga pulis, para i-serve sa akusado? At nang hindi makita ang akusado, ang complainant ang inaresto. Grabe na ang pang-aabuso ninyong mga pulis. Kami pa na mga biktima ang inyong tinatakot. Kasi sa recruitment palang palpak na. Kaya kapag naging pulis yan mang-aabuso. Akala nila sila na ang batas. Kapag tinanong mo naman sa batas ay mga walang alam. Ang tamad at bobo kapag naging pulis yan ay mang-aabuso. Dapat lang sayo na makulong at matanggal sa pagkapulis. Salot ka na sa lipunan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.